pinakamayamang bansa sa Southeast Asia, tila pinapasa na ang trono sa Pilipinas. Epekto na ba ito ng Marcos Gold? O dahil lang ito sa galing at husay ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Halika, nakakagulat ang balitang ito. To the Philippines in my capacity as Prime Minister, and it's also, as you rightly said, my first visit just after my recent general election. So it's an honor for me to come here to have this visit with you, and Singapore is committed to supporting and working closely with you, President, to support your 2026 ASEAN Chairmanship. Singapore businesses are confident in the dynamism and the potential of the Philippines economy, and we are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ang trono ng kayamanan sa Southeast Asia, baka nasa atin na? Singapore ba talaga ang pinakamayamang bansa sa Southeast Asia? Oo, pero may napapansin ka bang kakaiba nitong mga nakaraang buwan? Ang social media feed mo puno na ng pag-unlad ng Pilipinas, mga balita, laging may foreign leaders na bumibisita. Parang hindi na dati, parang may tinatanim, parang may binabalak. Pero teka lang, anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit pati tayong mga mamayang Pilipino ay nararamdaman ang pag-angat ng Pilipinas, hindi lang sa ekonomiya, maging sa ating buhay, katulad na lamang ng 20 pesos na bigas, ang pagbaba ng gasolina, ang pagbagal ng inflation ng 1.3% at marami pang iba. Paggawa ng mga projects na talaga namang nakakalula. May epekto ba ito ang Marcos Gold o dahil lang sa galing ng pamumuno ng ating Pangulo? Hayaan mong ilatag ko sa iyo ang mga piraso, pero mag-ingat ka. Sa dulo ng artikulong ito, baka hindi mo namamalayang na bago na ang pananaw mo o baka nakonsumo mo na ang buong kwento. Unang tanong, bakit ba dumarami ang investors sa Pilipinas ngayon? Simple, Singapore mismo ang nagsabing bullish sila sa ekonomiya ng Pilipinas. In short, may nakikita silang hindi pa natin lubos na nakikita, pero sila handa nang tumaya. We are now one of the largest foreign investors in the Philippines. Ito'y ayon kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Pero bakit? Marcos Gold? Maaring coincidence o hindi? Magaling na pamahalaan? Posibleng totoo. Pero teka muna, napapansin mo rin ba na may bigla ang focus sa mga high-impact sectors katulad na lamang ng renewable energy, green economy, digital leadership at climate resilience? Lahat yan nakasentro sa pagbabagong stratehiko. Parang sinasabi ng Singapore, sige na, Pilipinas, oras mo na. Pero ano ang kapalit? Hindi sila mag-i-invest ng basta-basta. Ibig sabihin lang nito, may nakita silang hindi matatawarang oportunidad at ang opportunity na yun ay tayo. Sa loob ng 56 na taon ng ugnayan ng Singapore at Pilipinas, ngayon lang ganito kainit ang suporta na dito natin makikita for the first time. Pumunta mismo si Prime Minister Wong sa Malacanang. Siya na rin ang nagsabing ito ang unang bilateral visit niya mula ng mahalal. Bakit hindi sa ibang bansa? Bakit tayo agad? Muli, aksidente ba ito o planadong paglipat ng trono? ASEAN, Southeast Asia. Meron bang regional power shift? Ang mga leader ay may kasunduan, Vision 2045. Pero habang ang iba'y nag-aalangan, ang Pilipinas kasamang Singapore nangunguna sa usapan. We are committed to supporting your 2026 ASEAN Chairmanship. Ika pa ni Prime Minister Wong. Kaya hindi ito basta pakitang gilas lang. May sinisigurong trono, may sinisigurong liderato ang ating Pangulo. Ngunit ang tanong, kaya ba natin? Marcos Gold ba talaga ang nagtutulak ng kumpiyansa? O si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagpapagalaw ng mga piyesa? O baka naman ngayon pa lang sinusubok kung kaya nating pamunuan ang rehiyon? Kaya kung iniisip mong Singapore pa rin ang hari ng Southeast Asia, malamang siguro ay hindi na.
Dahil ang hari hindi laging maingay, minsan tahimik lang pero tinatanggap na ang corona. At kung tuloy-tuloy ito, huwag ka nang magulat kung sa susunod na balita, hindi na headline ang Pilipinas na tumanggap ng tulong mula sa dayuhan, kundi Pilipinas na mismo ang bagong lider ng Southeast Asia. Panahon na. Kaya balik sa unang tanong, Singapore pa rin ba ang pinakamayaman sa Southeast Asia? Ang sagot, hindi lang yun ang tanong. Ang tanong na ngayon, tayo ba talaga ang susunod? At kaya mo bang tanggapin ang sagot? Or mas gugustuhin mong maghintay habang ang iba ay sumusugol na sa atin? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at sa Kanya ay nananatili ang lahat ng mga bagay. Siya rin ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay magkaroon ng kataas-taasang karapatan sa lahat ng mga bagay. Colossus 1 verses 17 to 18. Sa gitna ng mga pambansang balita ng pag-unlad, mga papuri mula sa banyaga, at tila pagkakaroon ng bagong papel ng Pilipinas sa Southeast Asia, mahalagang itanong muli, kanino ba tayo tunay na umaasa? Hindi masama ang pag-unlad, kaibigan, hindi kasalanan ang umasenso bilang bansa, ngunit kapag ang tagumpay ay hindi nakasentro sa ating Panginoon Hesus, ito'y magiging pansamantala at hungkag. Maaring magtangong ang ekonomiya, pero kung hindi ang ating Panginoon Hesus ang ulo ng bawat galaw, mananatili tayong uhaw. Ang sabi sa Kolosas, si Kristo ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya ang pinuno, hindi lang ng simbahan, kundi ng buong katawan, kabilang ang mga bansa. Ibig sabihin, walang tulay na literatura. Prosperity, ibig sabihin, walang tunay na leadership. Prosperity o pagkakaisa kung wala ang ating Panginoon Hesus. Kung may bagong yugtungang haharapin ang Pilipinas, ang pinakamahalagang tanong ay ito: ang ating Panginoon Hesus ba ang pinaghaharian ng bayan? O masyado na tayong abala sa trono ng tao, nakalimutan na natin ang trono ng ating Panginoon Diyos? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos, at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tunay na hari. Naway ang anumang pag-unlad ng aming bansa ay maging bunga ng iyong biyaya at hindi lamang ng galing ng tao. Ikaw ang aming pag-asa, direksyon at tagumpay. Sa iyo kami kumikilala, hindi sa mga gintong yaman, kundi sa iyong banal na dugo na siyang tunay na aming kayamanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan. Gabayan niyo rin po ang bawat Pilipino at lahat ng mamayan sa buong mundo na talikuran ng aming mga kasalanan. Tanggapin ang aming Panginoon Kristo sa aming buhay bilang aming tagapagligtas, sang-ayon sa iyong kagustuhan, hanggang sa muli po ninyong pagdating. At iligtas niyo po kami, o aming Panginoon Diyos. Salamat po sa patuloy na pakikinig ng aming mga panalangin, at gayon din po salamat sa pagkakalinis sa lahat ng aming mga pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.